So dahilan sa kanilang kawalan ng kaalaman, nabubuhay po sila ng mali. Ang direksyon po na kanilang tinatahak ay hindi po mainam. At makikita po ninyo na ilang pagkakataon na ginagawa po ng Panginoon, bigyan po ng direksyon ng mga tao sa kadahilanan nakita po niya na mali ang kanilang pangunawa sa katotohanan. At diyan po kung bakit sinabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Dahilan po sa mali ang kanilang pagkaunawa, ito din po ang kanilang isinasabuhay. Kaya naniniwala po ko na ang pagparito ng Panginoon ay hindi lamang po para iligtas tayo, kundi alongside, ipakita po niya kung ano ang katotohanan. At maging si Apostol Pablo po sa kanyang mga sulat, mababasa po niyo po doon yung kanyang pagnanais na matulungan ng mga tao na hindi maging ignorante sa kalooban ng Panginoon, kundi maunawaan ito. Naalala ko po yung isang sulat niya doon sa mga taga-Thessalonica, na yung mga tao dahilan po sa kawalan ng kaalaman sa katotohanan tungkol sa mga namatay na, talagang sila po ay nahapis, nalulungkot dahilan po sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya sumulat si Pablo. At ganito po mismo ang sinabi po ni Apostol Pablo, sumulat ako sa inyo upang malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na at hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Nakita niyo po kung anong idinudulot ng kawalan ng kaalaman o pagiging ignorante sa katotohanan. Hindi po maganda. Kaya kailangan po ng tinatawag na kalayaan. Sa hapong pong ito, meron pong tatlong mahalagang bahagi ang mensahe na aking dadalhin sa inyo in order for us to be set free. Ang unang-una po, we need to know the truth. Kailangan natin maunawaan ang katotohanan. Ang pangalawa po, we must live the truth. Kinakailangang ibuhay po natin ang katotohanan. At ang pangatlo po, we must declare the truth. So unahin po muna po natin yung we must know the truth. Naalala ko po ang isang kwento. Ito po ay totoong nangyari. Tungkol po sa isang Japanese soldier. At ito po yung panahon na kung saan nagkaroon po ng giyera. At ginawa po ng sundalong ito, siya po ay pumunta doon sa liblib na lugar ng kabundukan. Malayo sa alam niyang makikita siya ng mga tao upang hindi po ikapanganib ng kanyang buhay. Kaya imagine niyo po ninyo, nandoon ka sa kalagitnaan ng kagubatan. Imagine niyo po kung anong klaseng buhay meron ka doon. Unang-una, meron po siyang fear. Tapos pangalawa, yung klase ng buhay para mag-survive siya. Siguro kung ano-ano na lamang po yung kanyang kinakain doon. Siguro pag may hinihiwa siyang kung ano po ano yung kinakain, sinusubo niya. Siguro naalala niya yung mga sushi na pangkaraniwang kinakain nila, no? Ganun din po yung klase po ng kanyang tinitirahan. Imagine po ninyo yung lamig, yung init, tas yung lamok. Imagine po ninyo. Pero lahat po yun, tiniis niyang lahat. Dahilan sa pagnanais niya na hindi siya mapahamak. Pero isang araw po, natagpuan po siya. At sinabihan siya ng mga tao, huwag kang mag-alala, hindi kami namin sasaktan. Pero gusto lang namin sabihin sa iyo na matagal nang tapos ang giyera. Payapa na, makakauwi ka na sa inyong bansa, makakauwi ka na sa iyong pamilya. Ano po? Kaya imaginin po ninyo kung gaano kahirap yon, gaano po katagal na panahon na kanyang ipinagdusa sa kadahilanan pong ignorante siya sa natapos ng nangyari. At yan po ang isa sa mga sitwasyon na meron po ang mga Hudyo na nakita po ng ating Panginoon. Sila po ay ignorante. Hindi po nila alam ang katotohanan
patungkol po sa Panginoon, patungkol po sa kanilang buhay. In fact, doon po sa ating binasa kanina, ang kanilang pagkaunawa ay dahilan sa sila po ay descendant po ni Abraham. Sila po ay nagmula kay Abraham. Automatically po, sila po ay anak ni Abraham. At kapag anak ka ni Abraham, anak ka ng Diyos. Parang ganun po ang kanilang sinasabi. Pero binalikan sila ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang katotohanan ay ito. Hindi ang Diyos ang inyong ama. Ang ama nyo ay walang iba kundi ang dyablo. Matindi po. Kaya after that, sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, sinabi niya, sinasanibang ka ng demonyo kasi masakit po sa kanilang tenga yung napakinggan nila na pagtutuwid ng Panginoon na hindi sila anak ni Abraham, kundi anak sila ng dyablo. At yun po ang katotohanan ng binabanggit ng ating Panginoon. Now, sa panahon po natin ngayon, marami po ang tao na katulad po ng mga Hudyo, ang pagkaunawa nila dahilan sa tayo pong lahat ay nilikha ng Diyos, automatically tayo po ay anak ng Panginoon. At yung iba naman po, yung kanilang hinahawakang kaunawaan patungkol po sa kinikilala po nating Diyos o pagkaunawa po sa ating Diyos ay kanila lamang pong natanggap, minana mula sa kanila pong mga magulang. Isa na po ako doon. Marahil ganun din po kayo. Kung ano po yung mga natanggap ng ating mga magulang sa kanilang mga magulang, yun po ang ipinasa sa kanila at ipinasa din po sa atin. At ngayon nasa Panginoon na tayo at tayo po ay nag-aaral na ng salita ng Panginoon, natuklasan natin ang katotohanan na hindi po pala yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Halimbawa na lamang po, yung mga maliliit na bagay, no? Hindi po maliit pero mahalagang bagay. Katulad po ng pananalangin. Now, yung panalangin na ginagawa po natin noon, pag titignan mo po ang Biblia, hindi po pala yun ang panalangin. Okay? Actually, yung Our Father, yung ating nire-recite, hindi po actually panalangin yan. Yan po ay isa lamang pong hurmahan o yung pattern kung paano tayo mananalangin. At dun po sa chapter 6 ng Matthew, sinabi po ng Panginoon na kapag mananalangin tayo, huwag po natin gagamitin ng paulit-ulit na salita, which ginagawa po natin before. So, nung mabasa po natin ang salita ng Panginoon, naintindihan po natin ngayon na ito pala ang totoo, ito pala ang tama. Pero meron pong mga higit pa dyan na katotohanan. Mga mahalagang bagay na hindi po dapat lumagpas sa ating pong buhay. Katulad na lamang po yung katotohanan patungkol po sa kaligtasan. Okay, mahalagang topic po yan kasi hanggang sa ngayon, marami po ang nagsasabi ng ganitong katotohanan para sa kanila. Okay? Na kung ikaw ay sasama sa kanilang grupo, maliligtas ka. Kasi wala nang ibang kaligtasan pang matatagpuan maliban doon sa kanilang grupo. Kaya kung ikaw ay labas doon sa kanilang grupo, wala kang kaligtasan. Matindi po yun, di ba? Yung iba naman po, ang sabi nila, kung gusto mong maligtas, sundin mo ang 10 utos. Pero mismo po ang banal na kasulatan, sinasabi po na walang sino mang nakasunod ng 10 utos maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Di po ba nabasa rin natin kanina doon na sinabihan niyo yung mga tao? Meron ba kayo nakitang sala sa akin? Kaya makikita po natin in all points, tinignan po ang ating Panginoon pero wala po silang nakitang sala sa ating pong Panginoon. At lalo tigit po sa atin. At sinasabi din po ng banal na kasulatan, kahit na natupad mo yung karamihan doon sa 10 utos pero bumalik ka doon sa isa, lahat na rin po yun. At sinasabi po ng banal na kasulatan na no not one, walang sino mang matuwid sa harapan po ng ating Panginoon. Even if you say that you are righteous kasi gumagawa ka ng tama, gumagawa ka ng pagmamalasakit sa iyong kapwa, nagsisimba ka palagi, nagbibigay ka ng abuloy,
Pero ang sabi po ng banal na kasulatan sa Isaiah 64 verse 6 po, that your righteousness is just as filthy as rags. Tayo pong lahat ay makasalanan po sa harapan ng Panginoon. Kaya nang dumating po ang Panginoon Diyos, sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. I am the way, the truth, and the life. No one will go to the Father except through me. Alam niyo po ang pagkasabi niya, ako. Hindi niya po sinabing ako ang isa sa mga daan, kundi singular po ang sinabi niya, I am. Hindi niya po sinabing I am one of the way. Pero singular po ang pagkasabi ng Panginoon na siya lamang po ang daan. Pero binanggit din po ng Panginoon, ako ang katotohanan. Kaya anything na gagawin pong katuruan, doktrina, na maglalayo sa katotohanan sa ating Panginoong Jesucristo, napapamali na po tayo. Kaya kapag sinabi po ng Panginoon yung word na verily, verily I say unto you, seryoso po dyan ang Panginoon. Parang sinasabi niya, ito pakinggan mo maigi. Pakinggan maigi. Yan po ang binanggit niya doon kay Nicodemo. Verily, verily I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Seryoso pong sinabi ng Panginoon yung kay Nicodemo, na seryoso pong ang tanong kung